At yun nga mga agulong, may another customer naman po tayo rito. Isang brand ni Maxxis ang kanyang gulong. 6080 po ang kanyang pangharapan. Panglikurang bahagi po mga agulong ay 7080. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa mga new followers ko po dyan. Sa old followers, top fan, rising top fan, sa mga nag-share ng aking upload. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Dito mga agulong, tuluyan na nga po natin natanggal ang balot ng gulong at mabilis po natin ma-install yan na hindi sinisikwat. Tanggalin na muna natin yung lumang gulong mga agulong. At dito dapat kailangan natin maging maingat sa ating ginagawa. Lalong-lalo na po sa mga rimset. Yan. Dapat po talaga lagi tayong nagsasapin sa mga ganitong mga pinturado. Lalong-lalo na po sa mga rimset. Napakanipis lang po ng pintura niyan. Once na napuwersa mo po yan, ay talagang magkakaroon ng galos yan. Sa pagkakataong ito mga agulong, ang ginagawa natin pag mga pinturado ay ganito lamang. Naglalagay po tayo ng hose dyan. Pwede naman po yung plastic bottle na pinaglingisan ng mga motor. Ito, sa mga nambaba sa akin, ganito po ako magtrabaho, mano-mano pero pulido. Yung mga nagko-comment sa akin na nagsikwat tayo ng mags doon na hindi tayo nagsasapin, nasa gumagawa po yan. At kailangan naman talaga sa mga ganitong mga pinturado ay ingatan natin at lagyan natin ng dedikasyon yung ating trabaho at pag-iingat na rin sa ating ginagawa. Lalong-lalo na ang pag nagustuhan ni customer ang yung ginagawa ay talagang pabalik-balik sa iyo yan. Tanggalin na muna natin itong interior na luma at ikakabit naman po natin ito sa pangharapan. Sa kabilang side naman mga agulong, kahit hindi nyo na po rin sikwatin yan, kamay-kamay lang sa pag-aangat ay kayang-kaya nyo pong matanggal yan na hindi nyo po magagalusan ang pinaka-rimset. Napakaganda po ng kanyang rimset kahit naka-stack ng matagal, hindi pa po nagkakaroon ng galos yan. Ito na nga po ang kanyang gulong, 7080 po yan ang ilalagay natin dito. Tanggalan na nga po natin ng balot yan, 7080 Maxxis baka naman. Pag ganito ang ginawa mo sa rimset wheel mo, ay sigurado walang galos ang mangyayari dyan. Dahil sa pag-install nito, kayang-kaya lang po nating kamayin yan. Kahit ikaw, kaya mo yan. Nasa proseso lang naman po yung pagpapasok lang dyan. Hindi kailangan mong biglain na ipasok lahat yan. Ang kailangan mo lang naman po ay press down mo lang yan at ganun lang kasimple mag-install nyan. At ito namang kanyang interior, kahit hindi na natin sikwatin yan, tuunan lang natin ng paa ay mai-install na natin yung pinakapito. Make sure lang po wag sobrang haba, kalahati lang po ng pinakapito ang ilalabas nyo para mamaya pag inangat natin yung gulong, hindi po siya maipit sa kabilang side. Tuluyan na nga po natin na i-install yan yung kanyang interior at talagang pag ganito ang mga ginagawa nyo sa inyong mga rimset na ginagawa ay sigurado yan. 100% ko pong sasabihin sa inyo na hindi nyo magagalusan yan. About naman po dito sa pinakapatungan natin, isa pong gulong ng forklift yan. May nag-comment kayo sa akin, yung mga rotor ng disc na nakalagay dyan ay mabibengkong daw. Hindi po yan mabibengkong dahil may butas yan. Dito, tuluyan na nga po natin ini-install yan ng ganun-ganun lamang na pagpipress lang natin ng kamay ay kaya po natin ma-install yan. Kahit hindi nyo na po sikwatin yan. Sa mga nagsasabi na pinahihirapan ko lang ang sarili ko, hindi po natin pinahihirapan ang sarili natin dyan. Ginagawa lang natin kung paano natin mapulido ang trabaho. At nagsisinop tayo sa pag-aari ng iba. Make sure lang po pag nagsisikwat kayo nito, lagyan nyo rin ng sapin. Kasi kahit sabihin natin panloob yung ating pag-i-install dyan, pag sinikwat nyo yan, nagkakaroon ng bangas din yung pinakakanto or yung pinakayantas ng mags. Tuluyan na nga po natin yan mga agulong na nai-install ang pinakagulong niya na hindi po natin ginagamitan ng plangka. Kayang-kaya nyo po yan mga kagulong. At ito po, ang ganda po talaga. Silipin na muna natin mga agulong, wala pong galos yan. Talagang kinamay-kamay lang ay kayang-kaya natin ma-install yan. Pagdating po talaga sa mga rimset, napakaalwan lang pong i-install ng mga gulong na mga ganyan. Ito naman po yung sa unang video na kinabit natin na gulong na kamay-kamay lang din. Yung lumang interior niya po dito natin inilagay. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay isang 6080 Maxxis ang brand niya. Pag ginawa mo to sa iyong rimset, 100% po matutuwa si customer or kahit ikaw na may-ari ng rimset, kayang-kaya mong gawin yan. May patungan ka lang na goma or hindi madadamage yung mga pintura ng inyong mags, sa patungan ay kayang-kaya nyo pong pigain ng kamay lamang yan sa pag-i-install.
tuluyan na nga po natin isinusuot yung pinaka-interior. Sa pagsusuot naman ng interior mga agulong, make sure lang po natin na hindi pulupot ito. Kasi kung pulupot yan mga agulong, pag hinanginan mo po yan, maaari po siyang mabutas dahil pilipit nga po ang interior. At yan, naipasok na po natin yan. Ganito lang po naman ang basic lang ang pag-i-install ng kamay-kamay lamang. Lalong-lalo na sa mga rim set, maninipis lang po yan. Pag manipis po ang rim, ay madali pong ma-install yan. Kitang-kita naman mga agulong yung mga bawat labi na pinapasok natin, pinipress-press lang po natin. Unti-unti nyo lang po yan. At yung mga nakapasok na labi na rito, i-press nyo lang din. Minsan kasi bumabalik yan sa piantas ng pinakagulong. Make sure nyo po yung mga nakapasok na gulong na ay nasa center na po. Kasi gawa ng yung pinaka-center ng rim natin or ng mags natin ay malalim po yan. Pag napapunta na po yan dyan, magkakaroon ng allowance naman dito sa ibabaw. Ganun lang kasimple mga kagulong. Kahit hindi nyo nasikwatin yan, ay kayang-kaya nyo yan ma-install na kamay-kamay lamang. Kahit branded pa po yan mga kagulong. Dunlop man, Michelin, kaya po yan kahit kamay-kamay sa mga rim set. At tuluyan na nga po natin yan na install na hindi po natin na sinisikwat. Sa mga nambaba sa akin, ganito po ako magtrabaho. Silipin nyo po lahat ng aking ginagawa dyan, mapa rim set, mags. Hanggat maaari, nagkakamay-kamay po tayo.